Marinduque, kumusta po kayo? Napakaliwalas po ng ating panahon. Hindi po katulad kahapon at nung isang araw na talaga namang kita po ay nakaranas ng malalakas na buhos ng ulan. Ngayon pong hapon ay naririto na naman ang inyong pong pinakahihintay na palatuntunan kung saan kita na naman po ay makakarinig ng mga pinakasariwang mga balita, pag-uulat po ng ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. sa nakalipas po na isang linggo. Hindi lamang po isang linggo, 2 linggo. Dahil nga po sa hindi po namin kayo nakasama noong nakalipas na linggo dahil nga po sa scheduled brownout. Nagkaroon po ng kuryente mga bago mag alas 5 na ng hapon. Bueno, ngayon pong hapong ito ay narito na naman po kami at kailangan na naman po namin ang inyong mga suhestyon, ang inyong pong partisipasyon sa palatuntunan ito sapagkat mahalaga po sa ating minamahal na Governor ang inyong pong mga opinyon, ano po ang inyong mga obserbasyon sa ating kapaligiran para naman po nang sa ganun ito talagang matugunan ng naayon batay po sa inyong pangangailangan. At siyempre, sa mga gusto pong magtanong, mag-text lamang po sapagkat mayroon pong pupuntahan ang ating pong minamahal na Governor pagkalipas po ng palatuntunan ito. Kaya hanggang alas 5 lamang po tayo. Kaya doon po sa mga gustong magtanong, ay pakiantabay lamang po. I-dial agad po ang ating text hotline 0961-432-4436 at doon po sa mga text lamang ang kanilang mga katanungan, pwede na po, open na po ang ating linya 0961-432-4436. Narito na po ang ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, kapatid. Hello, Gob. Hello, Rick. Ayun, opo. Sige po, Gob. Sa mga taga-Torrijos, sa radyo natin Santa Cruz. Ano po? Kamusta po kayo sa mapagpalang pamamagitan po ng Radyo Kamalin? Excuse me po, Gob. Mukhang sandali lang po ha. Hello, Gob. Nagkakaroon po ng problema dun sa ating linya ng komunikasyon. Oo. Medyo hindi ho maganda ang ating pong link sa ating minamahal na Governor. Sandali lamang po at balikan natin ang ating pong minamahal na Governor. Dahil nga sa di natin maintindihan yung signal ngayon ng ating network. Kung minsan maganda, kung minsan paputol-putol, pero kanina maganda ang signal ni Vice Mayor kanina. Globe. Okay, so smart ang ating gamit Okay. Sige po, text na po kayo sa inyong mga katanungan sapagkat isang oras lamang po mga kaibigan ang ating gagawin pagsasama-sama ngayong araw na ito dahil nga sa mayroon pong mahalagang pupuntahan ang ating minamahal na Governor. Inyong pong mga katanungan, pwede po ninyong i-text sa amin 0961-432-4436. Ayan, At meron na kaming mangiling-ilang mga natatanggap ng mga tanong. Ang isang nagtanong kumusta na daw ang update ng dialysis machine sa ating ospital. Sandali at okay, sandali. Nandito na po. Okay. Hello, Gob. Magandang hapon po. Maliwanag na dyan? Yun, maliwanag na po, Gob. Sige. Okay po, Gob. Sige po, mga kababayan. Sa isang mapagpalang araw ng linggo po sa inyong lahat. Nandito naman po inyong Gobernador, Governor Presby with you.
Ito pong nakaraang linggo ay nagkaroon po tayo ng pagselebra ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ano po? At una po ay kinuusap natin ang 76 na leaders po mula Buenavista at Buwak. Ano po? At nagkaroon tayo ng pagpupulong dyan at diniscuss po natin yung Magna Carta for Disabled persons at nandyan nga po yung Republic Act 7277 na naamyendahan po ng Republic Act 9442. At sinabi po natin sa mga ating mga kababayan na merong kapansanan ay kailangan malaman nila ang kanilang mga karapatan dito po sa Republic Act 9442 o yung Magna Carta for Disabled persons. At marami po yun. Ano po? So ganyan po ang ginawa natin. Tapos po ay nakipag-meeting po tayo doon sa grupo po ng aming provincial government ng Marinduque patungkol po sa Marinduque Water District. Kausap po natin dyan si Engineer Billy Marquez at amin na pinag-aaralan kung paano po ang pag-umpisa nitong Water District, yung operation po at may board of directors po yan. Tapos po ay nagpunta po tayo dito sa Laylay, Barangay Laylay po at namigay po tayo ng chariot. Yan po yung pinangako ni Speaker Lord Alan Velasco sa lahat ng barangay na kapitan sa buong Marinduque. At yung bagong chariots po ay magagamit po ng ating mga kanya-kanyang barangay sa maraming bagay po, sa paghahatid ng tao o sa mga goods. Marami pong gamit ito. Bagong-bago po ay talaga pong galing sa puso po ito ng Pilipinong may puso po at ang halaga po nito sa pamamagitan po ni Speaker Lord Alan Velasco ay mga higit po 21 million. Ano po? At ito ay talagang pantulong po sa ating mga kababayan sa bawat barangay. Tapos po ay nung Webis po ay nag-distribute po tayo ng home care support sa mga indigent senior citizen. Nag-umpisa po yun sa Casa Real at nandun po yung mga barangay nutrition scholars natin. Ano po? Para sa Buwak po, mga barangay sa Buwak. At nabigyan po ang mga 518 na senior citizens itong ating pinamigay na home care support para po sa ating indigent senior citizens sa panahon ng pandemya. At nung Webis din po ay nagkaroon naman po ulit ng meeting dito po sa mga leaders po natin ng PWDs na galing po sa Mugpog at Gasan. Ano po? Meron pong 62 attendees yan, mga nag-participate at yan po ay galing sa mga iba't ibang barangay ng Mugpog at Gasan. Namigay din po tayo ng home care support sa mga indigent senior citizens sa Gasan, mga taga-Gasan po, ating mga katribo, mga senior citizens, 225 po yan yung binigyan natin. At nandun po yung mga barangay nutrition scholars po, nagbigay din po tayo sa kanila ng mga kanilang allowance. Ano po? At nabanggit nga po natin sa susunod na taon ay magiging monthly na po ang pagbibigay ng mga allowance sa kanila at may karagdagan po. At nung hapon po ay nagbigay din po tayo ng home care support sa mga indigent senior citizens sa Buenavista. 153 po ang recipients. Doon po si Mayor Nancy, ang ating dating Mayor Jing Madrigal, at ang ating Doktora May May Grate, ang Municipal Health Officer. Noong 2:30 po ay namigay din po tayo sa Buenavista sa ating 132 na mga kababayan sa Buenavista ng lab check, yung loan assistance venture. At pinaliwanag po natin yung tulong suporta, pinansyal para po during sa pandemya. Halos wala naman ng interest ito at napakaganda po naman ang reception. Tapos po noong 4:30 naman ay nakipag-meeting po tayo sa Peter James Cortazar. At siya po yung provincial director ng DOLE. At yun nga po ay pinag-usapan po namin itong pagbibigay ng mga DOLE tupad na workers. At sinabi namin ay iuugma ito doon sa mga project po ng mga bawat barangay. So sinabihan ko na po sila na kailangan po makipag-ugnayan na po kaagad sa mga barangay captains para malaman po kung ano yung mga patrabaho na makakatulong po sa mga kanya-kanyang barangay. At ang ganun din po, naging bisita po natin si PJ Cortazar
dito po sa ating TV program, 6:30 to 7:30, Press B with Love. Ano po, kasama po natin dyan si Speaker Love, Lord Alan Velasco. At naging bisita po natin si PJ Cortazar dyan. At pinaliwanag niya po nung first 6 months po nitong 2021, mga kababayan, 122 million na po ang naibigay na Dole Tupad sa ating mga kababayan na nabigyan na ng patrabaho. Ang total po niyan ay 22,000 na pong mga kababayan natin ang nabigyan ng Dole Tupad. Ano po, napakadami na pong natulungan sa pamamagitan po ni Speaker Lord Alan Velasco at sa pakikipagkooperasyon sa ating provincial government kay Governor Presby Velasco. At pinaliwanag din po ni PJ Cortazar yung ating special program for employment of students na habang mga estudyante pa ay nabibigyan na po ng trabaho, yung ating pong government internship program, yung bagong graduates po ay pwede nang bigyan ng trabaho para ma-immerse po sila o malaman na po yung papatrabaho sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. At meron nga po ding livestock dispersal, ang Dole po, Under Secretary Bebot Bello, ating napakasipag na kasangga mula sa Department of Labor and Employment. Ano po? At nung Friday po ay nagkaroon din po tayo ng meeting diyan po ulit sa mga leaders po ng PWDs o persons with disabilities galing po sa Torrijos at Santa Cruz. Yan po ay patungkol talaga dito sa selebrasyon ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week. At yun na nga po ay pinapaalala natin po yung Republic Act 9442 o yung Magna Carta for Disabled Persons. At nung umaga din po yun ay nagbigay kami po ng home care support sa mga indigent senior citizens mula sa Torrijos. 224 recipients po yan. Ano po? At yung ating mga BNS doon po ay mga present at nagbigay na po tayo ng allowance naman sa kanila. Noong 9:30 po, doon din po sa Torrijos Plaza ay nabigay po tayo ng mga native chicken, yung ating pangako po na native chicken. Ayan po, pinamimigay na po natin unti-unti. Merong 110 na recipients. Ano po? At nung pagkatapos po noon, mga alas 11, tumuloy naman po yung gobernador sa Barangay Tawiran. Namigay po kami ng love checks. Ano po? Yung loan assistance sa venture check. 93 po yun. At doon din po sa Tawiran ay namigay po tayo ng mga 30 po na katao ng native chicken. Ano po? At noong 2 o'clock naman po ay namigay din po tayo sa Santa Cruz multipurpose building sa home care support. Ano po? Napakadami po ang binigay natin sa Santa Cruz. 485 recipients po sa ating pong indigent senior citizens sa pamamagitan po ng ating masisipag at magagaling na barangay nutrition scholars. Ang dami po nila, mahigit 100 po yata yun. Nabigay din po tayo ng allowance. Sinabi po natin next year ay monthly na po ibibigay ng kanilang allowance at may karagdagan na po. Noong alas 4 po ay namigay din po tayo ng home care support sa indigent senior citizens natin. 333 po ang ating recipients, mga kababayan. Kaya po, ayun, at masaya-masaya po ang ating mga katribo, mga senior citizens. Alam niyo naman yung gobernador ay senior citizen na rin. Ano po? At nandun din po ang ating masisipag na barangay nutrition scholars. So, ganun nga po, ay marami lang po tayong pinamigay ayon po sa ating mga pangako. At sinasabi natin sa mga babayan na magpalista at marami na po nagpapalista. Yan po dun sa pamimigay ng baboy. Soli lang yung 2 biik na babae. Yung sa kambing po ay soli yung 2 anak. O tapos po ay lahat ng anak ay kanila na. At yung mga native chicken na pinamimigay po natin. Yung sa cataract extraction ay pina-remind na naman po natin sila. At papasabi po sa atin yung magpapakatarak extraction, nag-iilista na po kami at umpisa na po at dito po sa Lucena po gagawin yung cataract extraction. Ano po at makipagsanggunin na po sa aming opisina para po mailista na o sa pamamagitan po ng mga barangay captain. Ang ating pong COVID tally as of now, ano po, sabi nga po natin noong Mayo 12 po, 1 taon na 2 buwan, no? Mula Marso 2020 hanggang May 12, 2021. 390 po ang total. Ngayon po, nito mong July 23, ano po, umakyat po ng 857. So in short ho, 2 months and 11 days lang ho.
mula May 12 hanggang July 23 ay nadagdagan po tayo ng 467 na nahawa. At ang tingin po namin ito ay variant na po itong kumakalat. So inuulit po namin mga kababayan, ingat po tayo. Wow, ano po, wear your mask and face shield, observe physical distancing, wash your hands regularly, at yung pong ating tinatawag na symptoms reporting na napaka-importante. At ulitin ko po, pag kumakain ay kumari wag mag-usap masyado, halos hindi na ho mag-usap, tapusin ang pagkain, pagkatapos so, saka magkwentuhan, magmaskara na rin kahit sa loob ng bahay. Pinaka-importante po yung simptomas. Pag may naramdaman na po ay magsabi na po sa ating municipal health officer o sa mga BHERT. Ano po? Sa kasulukuyan po ay may active cases po tayong 69. Yung 39 na swab ay awaiting results pa po. Dito po sa ating bakunahan ay patuloy pong pagbabakuna at ang ating pong siniservisyo na para mabakunahan ay yung groups A1, A2, and A3. Ang total po niyan ay 47,579. Ano po? Naka-first dose na po ay 20,397. Ang second dose po ay 11,618. So, halos mga 5% pa lang po doon sa ating total na 169,000 ang nababakunahan. So, panay po naman ang kalampag natin sa DOH at sa ating mga kinauukulan, sa NTF kay Secretary Galvez. Katunayan nga po, nung Webes ay nagpadala po ng bakuna ulit, 3,200 po na Sinovac. Ano po? At ito po ang bago, 7,900 po, Johnson & Johnson. Ito ang mga bagong dala sa ating lalawigan mula sa tulong po nila Secretary Duque at Secretary Galvez. Ano po? Ito po yung mga bagong dating at patuloy pa rin po tayo sa pagsusumigasig para po makakuha pa tayo ng mas maraming bakuna. So yun lang po ang aking report at pwede na po tayo magtanungan. Kari. Okay po, at meron na lamang po tayong 40 minutos para sa mga tanungan, doon po sa mga gustong magtanong ng personal, bukas na po ang ating call hotline 0961-432-4436. Yan po ang ating call hotline doon sa mga tagapakinig nating gustong magtanong diretsahan sa ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. Meron pong nag-text dito, Gob, baka po may alam kayong foundation na tumutulong o sumusuporta sa mga katulad kong may kapansanan sa paningin. Gusto ko po sana magpatulong sa inyo na maitrain ang aking kakayahan sa pagsusulat ng kanta at nobela. Since kasi nabulag ako, Kami ng foundation at hingi po tayo ng suporta sa kahit po sa ibang bansa. Ano po? Actually, pinapaaral ko na po ang paghiling ng mga suporta at mga kontribusyon sa mga iba't ibang foundation. Katulad nga po niya na medyo mahirap po talaga yung ganyang sitwasyon. Pero ang alam ko po ay may mga bago na pong teknolohiya patungkol po dyan at pwede pong magamit kahit po medyo malabong-malabo na ang tingin o halos bulag na po. Sige po. Padalan po yung pangalan at yung cellphone. Ano po? Opo. At panawagan ko dun sa nag-text, pwede ho bang inyo pong isend dito ang inyong pangalan? Hindi po kasi niya nilagay yung pangalan niya kung saan siya nakatira. Baka po pwedeng i-text po ninyo para ma-forward po natin ng kumpleto yung detalye sa ating minamahal na Governor. Yan. Isa pa pong text, Gob, magandang hapon po. Tanong ko lamang po kung kailan po namin na mga senior matatanggap yung pong UCT. 3 taon na po, di kami nasahod. Pag natapos po ang taon ito, ay 3 years na po. 2018 pa po kaming hindi nakakatanggap. Pamuhat po nung 2018 ay hindi na po naulit. Sabi po ng
nung mag-meeting kami mga ilang buwan na po ay matatanggap na daw po at nasa land bank na yung pera. Pero hanggang ngayon wala pa rin kaming natatanggap. Pwede ho ba ninyo kaming tulungan? More power. Dito po ito sa Escolta Libas. Oo. Pero pakibigay po yung pangalan para po kayo maabisuhan. Antot, papalo po tayo ulit sa SW, Social Welfare and Development Office. At malaman po natin yan. At unconditional cash transfer po yun eh. Kung ganyan pong katagal ay meron po sigurong dapat pag-usapan dyan. Ibigay nyo lang po yung pangalan nyo at para makakontak po namin kayo at magpapalo po tayo ulit. Okay po. Isa pong nag-text na taga-barangay na po. Magtatanong lang po kung kailan po kaya makakakuha ng love loan ang mga taga-barangay na po. Matagal na po kaming naghahintay. Salamat po. Duro na po naming pinatirang baboy. Kaso, naghahintay po kami ng loan namin. Salamat po. Opo, pinaparasyo nga po yung paggawa ng cheque. Actually ho, ay hindi na ho cheque pinapagawa ko para mabilis. Kasi nga ho ay may mga proseso silang ginagawa at ino-audit din naman ho ng COA. Kaya nyo, nilagay ko na ho ito dito at malapit na ho yan. Bukas na ipapalo ko ulit. Pero yun na nga ho, ginagawa na ho natin cash, hindi na ho cheque gagawin para mas mabilis. Gob, pinapaalam po sana namin na yung mga inakulong na aso dini sa slaughterhouse dini sa barangay Bagong Silang. Yung iba po ay nagkakamatay na ay naabong na po ang baho dahil nabubulok na po yung iba. Masama na po sa kalusugan sa katulad naming nakakaamoy ng abong. Salamat po, Gob. Sige po at kakausapin ko po ang provincial veterinarian at magawa ng paraan. Ngayon ko lang po narinig yung ganyang report at hayaan nyo ayusin ko po. At usap mo lang po si Kapitan sana nasabi po. Sige po at sa nakulong pong mga aso sa Bagong Silang. Sige po. Okay po. Gob, ano na po ang update ng dialysis machine sa ating ospital? Nandiyan na po yung makina eh. Ay, meron po kasing hindi pa na turnover gusto yung tinututukan ko nga ho eh. Halos kada linggo ay tinitignan ko. Merong inaayos pa ng konti doon sa sa paglalagyan at halos tapos na eh. So pagka-turnover ho noon ay nandyan ho yung makina, so mag-i-installation pa ho eh. So pinalo po namin, nakausap po namin yung concessionaire at ang sabi ho ay nandyan ho yung layout ng paano po yung pag-installa ng mga equipment at yun po in-approve na rin ng DOH. Alam niyo naman po kumari po lang po kami na ang gumawa niyan eh. Dahil po talagang inaapo na namin pero alam niyo na po itong proseso. Hindi mo naman natin po masisisi masyado itong mga ibang ahensya na sila nag-lisensya at nagbibigay ng permit. Pero po may mga proseso sila eh. Yun nga po ang medyo katagalan. Pero ako po talagang inaapura yan eh. Talagang kailangan po ng ating mga kababayan. Pero ang sabi po sa akin ay malamang mga ilang buwan pa rin po ito dahil nga po sa licensing ng DOH ay medyo mabusisi po sila eh. Mabusisi. Halos tapos na ho yung paglalagyan. Nandyan ho yung equipment. Yung pag-installa pa ho, yung iba pa raw yung pag-installasyon noon at saka yung mga water system. Marami ho silang hayaan nyo inaapura naman ho ito at gusto ko talagang maabilan po ng ating mga kababayan. Okay po. Isa pa pong text. Magandang hapon po, Gob. At tanong ko po kung pwede pa pong mag-apply ng nurse sa provincial hospital. Ayon po sa sinabi ninyo nung nakaraan, kailangan pa dito sa atin sa Marinduque ng mga nurses. Salamat po. Sige po ay bigyan nyo lang pangalan nyo ho.
detalles, ano nyo naman po, nagdadaan pa yan sa mga proseso at papa-approve pa po nung natin sa SP, Sangguniang Panlalawigan. Ano po? Nakasalang na po yata sa pagkaalam ko. So, ambisyohan po namin kayo kaagad para matulungan po kayo. Bigyan lang po yung pangalan nyo at naglilista po kami ng mga gusto magbenta. Opo. Okay po. Isa pa pong text. Gob, nais ko pong ipalam sa inyo dito sa bayan ng Buena Vista na ang taong nag-positive na kagaya ko ay walang binibigay na gamot. Ang sinasabi po ng doktor ay magpalakas ng katawan, matulog ng 8 oras at huwag mag-isip ng hindi ma-stress. Lalo pong nakaka-stress sa quarantine area. Para sa akin po, mas ayos pa po ang recovery sa bahay kumpara sa quarantine area na napakainit at ang CR ay samang-sama. Ginagamit ng mga positive kuno. Kahit daw po magkakahiwalay ng tulugan, subalit ang CR na ginagamit ay sama-sama. Hindi ba may posibilidad na magkahawahan? Salamat po, Doc. Gob. Opo, pakibigyan lang po yung pangalan. Kakasapin po natin si Doktora Grate. Ha? Alam ko na medyo maayos naman ang kalakad po nila dyan. Kaya actually, ang binibisa po kukunti ang excuse me, positive ho eh. Kukunti dyan eh, halos eh. Ho? O sige ho, bigyan lang yung pangalan. Papatignan ko po ito. Opo. Okay po. Isa pa pong text question, Gob. Asa na po yung pong napag-usapan ng cooperative transport lamang na Marinduque ang bibiyahe dito at pero napakadami na po ng nabiyahe. Nag-aagawa na po ng pasahero. Kami po na taga Marinduque at taga ibang lugar. Salamat po. Sige po, sinabi ko na po yun eh. Ayun tayo, check ko lang po titignan ko po ulit. Bakit nakakapasok pa yung iba? Sige po, kausapin ko ulit yung mga tao kong inassign. Okay po. Kanina po, mayroon pong guest dito sa radyo natin yung isang pulis, ano ha? Mayroon po palang insidente, Gob, na ginamit yung pangalan mo na umorder daw ng pagkain. Isang resort owner, umorder daw ng pagkain at ikaw daw ay maghahanda. Tapos ay hiningan pa daw ng load yung resort owner. Parang isang scam ito na ang nais na ipaliwanag ng pag-guest na police, wag magpaniwala doon sa mga ganung mga tawag, lalo na VIP yung ginagamit na pangalan. Oo, tama ho yun. Marami yung kalokohan dyan sa online at wag ko kayo magpapaniwala ka agad. The best thing to do is verify niyo muna doon sa tao na minimension niya. Wag ko kayong ganyan na maniniwala ka agad dahil ho daming kalokohan dyan at yun nga lang ho, kunyari ay tutulungan kayo pero sasabihin na magpa-load kayo, yun pala hinahabol na yung pagpapaload. Meron naman ho dyan yung mas matindi, yung nag-online na lending, ano ho, at napakabigat ho at may pagka nambabastos ho nung mga ginawang reference persons, yung mga kung sino yung parang sort of guarantor nila. Pag binigay nyo yung pangalan at yung cellphone ho, yung mga kilala nyo, yung mga reference nyo, ayun ang doon kayo iniinsulto at yun ang mga pine-pressure nila. Kaya mo ba sa online, wag ho kayo magtitiwala dyan. Kasi napakahirap po ng online ngayon. Kailangan may verification muna bago ho kayo makikipag-transaksyon. Marami yung kalokohan dyan, lalo nga yung online lending na sabi ko, wala ka naman pinirmahan dyan eh. Kung wala kang pinirmahan, wala kang pananagutan. Kaya, tsaka wag ko kayo magbibigay ng mga pangalan ng mga kilala nyo, tsaka cellphone number. Hindi tama yun. Bago kayo magbigay ng cellphone number ng ibang kakilala nyo, sabihin nyo muna sa kanila kung ano yung pinapasok nyo. Kasi nga ho, sila ang naapektuhan at napipinsala. Okay po, isa pa pong text question, Gob. Governor, request namin po na maghapin. Ito yung mga namimingwit po na mamigay din kayo ng maliliit na bangka sa katulad namin. Malaking tulong po ito sa amin. Salamat po, Gob. Sige po, ilista po niyo yung mga pangalan. Meron po kaming pondo dyan na nilalaan na bibigay ho ng mga bangka.
lalo po dyan sa mga maliliit na mangingisda, ano po. At meron pong mga hook and line ng mga pang-huli ng isda. So sige po, at meron po kami talaga nakalaan na pang-bigay ng bangka. Ilista lang mo yung pangalan at yung telepono, ha? Okay po. Isa pa pong text. Gob. Ito, medyo mahaba itong kanyang ito. Aha, sandali ha. Governor, kami po ay nahingi po ng tulong na yung pong nasirang flood control sa traffic barangay Lapu-Lapu ay magawan po ng aksyon. Simula po ng bumaha ay wala man laang pong nagawa na aksyon doon. Even our local government here sa Santa Cruz na lagi lang sinasabi ay konsulta daw po sa DPWH. Nakakalungkot at nakaka-frustrate pong tingnan na ang dami na naapektuhan po pag di po yun magawa ng aksyon, pero tila ang priority po ng pamanuwa ng aming bayan ay wala po dito. Magatagulan na po, nalaki na naman po ang tubig, sana po matulungan po ninyo kami. Salamat po, Gob. May nabanggit pong DPWH, kanya kakausapin ko ulit si Evelyn Portuliano. Ano po? Parang take up ko na rin po yata doon sa pinay-inspection din ho. So namang sa parte po ng Provincial Engineering, nadya po si Engineer Revilla, ay kanya patitingnan ko ulit. Ano ho? Parang nabanggit na namin yan eh. Nasabi ko na ho yata yun sa DPWH eh. Kailangan ho kasi dyan makausap yung contractor siguro. Kaya ako yung DPWH ang dapat alamin, ang tanungin kung paano ang problema. Anyway, nilista ko ito rito. Lahat naman ho yan eh. Kausap ko na si Engineer Rodilial kahapon. Sinabi ko yung mga agent na ganyan ay tutukan at tingnan ko ano magagawang mabilis na solusyon. At yung tag-ulan na naman. Ano po? Tinututukan ho natin to. Alamin ko ulit kay Assistant or rather Acting District Engineer Evelyn Portuliano ng DPWH. Palagay ko po, kontrata ho ito ng DPWH kaya ganun kaya hindi ho namin magalaw Siguro alamin ho natin. Thank you po sa pagbibigay ng ganyang sitwasyon. Okay po. Isa pa pong text, Gob, kailan po yung operasyon ng Katarata? Sige po at malapit na pong umpisan nabanggit ko po yan kanina at naayos na po yung paano ang gagawin. Yung alam ko, kailangan ay may PhilHealth, may PhilHealth at ibigay nyo rin yung pangalan nyo para maisama na dyan sa mga una-una mga batches. Okay po. Gob, magandang hapon po sa minamahal naming Governor. Isa po akong PWD. Simula pa nung ako'y ipinanganak, orthopedic disability po at may sariling pamilya. Kulang na kulang po ang aking sahod bilang isang JO. Hiling ko lang po ay iyong tulong na magkaroon na po ng panghabang buhay o regular na trabaho para sa aking pamilya. Salamat po. Ito, pakibigay lang po yung pangalan at yung telepono at tingnan mo natin paano kayo mabigyan ng mas regular na trabaho. Opo. Doon sa nag-text, pwede hubang paki-text uli ang inyong pangalan at kung saan kayo nakatira. Ito pong PWD na nag-text. Magandang hapon po, Gob. Kumusta na po yung ayuda sa mga beheard? Salamat po. Discuss ho namin yan. Tama, intay-intay lang ho tayo. At anyway, may pondo naman ho tayong darating itong 2022 dahil po sa ating Mandanas versus Ochoa ruling at saka Garcia versus Ochoa ruling at makakapag-set aside ho tayo ng ayuda ho sa BEHERT. Lahat naman ho ay lalo po yung mga indigents ay mabibigyan po ng ayuda. Mag-intay-intay lang po tayo at talaga ho tinututukan ho namin yan. Sige malalaman nyo ho yan, mga BEHERT. Okay po. Magandang hapon po, Gob. Pwede ho bang humingi ng tulong sa inyo? Pakikilampag po yung PCA dito sa Marinduque. Lampas 1 taon na po yung hindi pa kami nababayaran sa pagtatanim ng nyug. June Desena po ito ng Tambangan. June Desena. Opo.
Tambangan. O sige, pakibigay mo rin yung cellphone dito sa pagkatapos ng programa. No, Sige po, aha. Pagtatanim ng buko o ng nyog, oo. Ang kanilang hiling, ha? June di Decena. Mhm. Okay po. Isa pa pong text. Magandang hapon po ulit, Governor. Ako po yung nag-text na nagpapatulong sana makauwi ang aking anak at wala po kami at iniwan na lang siya basta ng asawa niya sa Quezon. Ako po ay tinawagan ng staff ninyo pero ang sabi po niya magpapa-antigen ang anak ko para makauwi. Paano po, Governor, makakapagpa-antigen ay walang-wala nga po sila. Kaya nga po ako lumalapit sa iyo para matulungan ang anak ko makauwi. Salamat po. Sige po, ibigay mo yung pangalan. Ayan nyo sa ating sarili na lang kung manggagaling. Sige ho, para makauwi na ko yung anak nyo. Sige ho, at ibigay lang yung pangalan. Ayun, pakitext po yung pangalan ninyo, ma'am. Mahal namin, Governor, sana po mapagawa ninyo na ang kalsada sa Sitio Mahiwagang Sapa 2, Barangay Manlibunan. Mula po doon sa lupa ni Ka Mario Monteroso hanggang sa lupa ni Ka Jun Manok Ray. Taon-taon pong inasukat ng taga-DPWH pero hanggang ngayon hindi pa rin po inagawa. Wala pa pong 500 meters yun. Napakaputik po pag naulan, kakaawa po mga bata, sana po ma-actionan. Ulitin mo nga yung pangalan, pare. Sitio Mahiwagang Sapa 2, Barangay Manlibunan. Sapa 2, Barangay Manlibunan. Mahiwagang Sapa, Mahiwagang Sapa. Opo, Sapa 2, Barangay Manlibunan. Aha. Ano, saan daw simula kung saan? Mula po daw doon sa bahay ni Mario Monteroso hanggang doon sa lupa ni John Manok Ray. Monteroso. Ano ba ito? Hindi pa ito konkreto? Hindi pa ho ito konkreto. Ito po parang pasangan daan kasi. Tapos yung malaking daan, konkreto. Tapos yung itong Mahiwagang Sapa 2, doon din ho magtatagpo sa existing na konkretong daan. Oo, pero ang sabi, mga 500 daw to? Opo, maaaring ganun po. 500 meters. Medyo mga kaya nyo, sige ho, ano ho natin to ho, yung mga siguro mga 7 milyon ho aabutin dito hindi ho malaki-laki yung pondo. Sige ho, tingnan ho natin maisama ho baka sa 2022 ho, at konting lang ho, nag-aalokate tayo ng pondo rin dami ho talaga silang kalsada sige ho. Okay po. Meron pong isang nagtanong dito po, ulit-ulit siya nagte-text isang kanyang tanong. Magandang hapon po, Governor. Di ko na po sabihin ang pangalan ko. Kung sino ko. Pag po ba pinagbintangan sa paglason sa aso ng walang katotohanan ay pwedeng kasuhan yung pong nang bintang? Salamat po. Ano ho yan, kaso ho yan. Usually ho hindi kami nagbibigay ng opinion pero ito naman without regard nga ako dyan patungkol sa sinabi nyo. Siyempre ho, masama naman ho yung nagsasabi ho o nagbibintang at pinapaalam sa ibang tao na ginawa ng isang tao yung bintang na yon. Yung isabihin sinasabihan ho yung isang tao ng masamang bagay. Ano ho yan pwede hong oral defamation yan, krimen ho yan, or kung nakasulat ho, pwedeng libel, So, atin mo mag-ingat sa pagsasalita ng mga ganyang bagay. Kung kasi ho, ay mahirap ho tayong humusga ng tao. At alam niyo naman, ay dinadaan ho yan sa kaso pag nagkakasamaan na ng salitaan at napipinsala ho yung reputasyon ng tao, ay hindi ho maganda yun. So, masama ho yung nagbibintang ho ng ganyan na walang pruweba, kung pwede ho kayo mademanda ho niya ng kriminal. So, yun lang ho ang sasabihin ko sa inyo. Marami ho rin kasi mga ating kababayan na nagsasalita ng patungkol na masama sa ibang tao. Pero krimen ho yun Hindi ho kayo pwedeng sumira ng reputasyon ng tao
ng integridad ng tao. Kung magsasalita ho kayo, meron ho kayong pruweba, gumawa ho kayo ng hakbang. Pero kung halimbawa ho, naninira lang kayo ng puri o ng integridad, pwede ho kayong kasuhan yan. Yun lang ang masasabi ko. Pero wala naman ho kayong sinasabi patungkol sa ganong kaso. Mahirap po kasi hindi natin alam ho yung lahat ng sitwasyon. Kaya hindi ho tayo basta nagbibigay ng opinion sa ganyan. Ang sinasabi lang ho natin, wag ho tayo maninira ng tao. At mahirap po yun. At kasong libel ho yan o oral defamation o slander ang tawag ho dyan. Yun lang ho. Okay po. Isa pa pong text. Magandang hapon po sa inyo, Governor. Tanong ko lamang po sa inyo about po sa binigay na ayuda sa mga driver ng TODA dito po sa Santa Cruz. Kulang-kulang po ang mga kopya na inilabas nila. Mangyari pong kompleto naman ang isinimiti namin. Pero nang dumating na po sa tourism, marami pong kulang ang mga pangalan ng mga miyembro ng TODA. At isa po ako sa hindi nakasama sa listahan na dumating galing sa DOLE. Gob, tulungan naman po ninyo kami. Napakalaking bagay po ito sa amin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangan po namin at ng pamilya ko. Wala po kami mapagkukunan dahil hindi po sapat yung kinikita namin sa araw-araw. Salamat po. Sige po, ibigay lang po yung mga pangalan dyan kay Karik, kay kapatid na Rick at atin pong iti-take up kay, PJ Cortazar. At palagi naman po kami nag-uusap noon At napakabait naman po niya si ating provincial director ng DOLE, si PJ Cortazar. Palagi po naman talagang tumutulong, sige nga po, at atin pong bigyan lang yung mga pangalan at itong mga taga-TODA po ay tinutulungan naman natin. Opo. Okay po. Gob, kailan po kaya gagawin yung aming kalsada dito sa Sitio Bukal, Barangay Lapu-Lapu? May pondo na po ito, hindi lamang po inasimulan pa. Opo, may mga proseso po tayo. Hayaan niyo po akin pong ipapalo ulit. Ganyan po talaga itong ating gobyerno. Talaga pong may mga regulasyon po kung tayo lang masusunod dito sa local government unit, talaga pong tatanggalin po natin yung mga iba-ibang requirements at ibang-iba yung step Hindi mo talaga maganda yung ganyang bagay na ang haba ng proseso, napakadaming mga requirement, hindi ho maganda yung bagay na yan. Inaatupag na ho natin ito at malalaman niyo po. Opo. Okay po. Isa pa pong lalo na po ang mga pasahero ng door-to-door. Delikado po ang ganung gawain, lalo po ngayon na nadami ang Delta variant. Sana po ay ma-action ninyo ang ganitong maling gawain. Salamat po. Pwede niyo mababanggitin po kung sino yung pangalan ng tumatanggap. At ilang beses na natin pinagsabihan yung mga tao doon Alam niyo nga po, talaga namang hinilikitan po natin yan. Dahil nga nakakatakot po yung Delta variant. So lumalabas ho, karami talaga halos lahat naman po ay naka-antigen yung pumapasok. Actually sa 6 na bayan doon sa nag-positive ay may antigen din ho Aya't iimbestigahan ho namin. Kami ho hindi namin lusot itong garito. Sabihin nyo lang ho yung pangalan nung tumatanggap po. Nasabi na ho yun dati at ilang beses na ho namin iniimbestigahan So para naman ho ay puro may antigen naman ho test yung pumapasok at mahigpit nga tayo. At dahil nga doon sa ginagawa natin na nire-require natin yung antigen ay wala naman hong halos na pinanggalingan ng hawahan yung galing sa labas kahit na ho, bigyan nyo lang yung pangalan, ilan lang ho yung tao namin doon Bigyan nyo lang yung pangalan, yung tumatanggap ng pera at sigurado tanggal ho yun
Okay po. Gob, isa po akong BHW sa loob po ng 8 taon. Sabi po ng taga-RHU ay may hazard fee daw po kami. Sana po maibigay na po ito sa amin. Salamat po. Barangay, BHW daw po. May hazard fee. Oo. Oo. Kaya nga, titignan ho natin yung hazard pay. May mga regulasyon ho dyan eh. Ikaw, babalikan ho natin yung mga BHW, ha? Sige. Ayun. Gob, magandang hapon po. Nagpapasalamat po ako sa aming kapitan dito sa Dolores. Nalagyan po kami ng ilaw na solar dito sa aming tapat ng bahay. Ayan, okay. Ayun, pinadaan. Okay, very good. Pinadaan pa po sa programa mo. Gob, sana po magkaroon din po sana kayo ng programa ng libreng papustiso. Alam ko po, Gob, na marami sa ating mga kababayang Marinduqueño ay may ganitong problema. Sana po, Gob, para po maging maganda din po ang smile. Ay, may face mask naman. Libreng pustiso daw po. Ito, magpalisan nyo lang po at hanap na tayo ng pondo at ayun naman basta makakatulong ko at may makukuha ang pondo ay atin pong binibigay yung pangangailangan ng ating kababayan, no? Opo. Magandang suggestion din ho yun dahil napupuna po natin marami hong bungina ho, wala nang ipin. Anyway, napakahirap din kumain kung walang pustiso. Hindi nga maka-smile na, at saka hindi ko makakain ng maayos. Kapag hindi ko yung ma-chuchu, mabuti, yung yung pagkain, at hindi mabuti, makain mabuti, ay masama ho yun sa digestive system. Iba rin yung health implications ho yun. Sige, iris na yung nagre-request ng pustiso at saka yung pangalan, saka yung cellphone, no? At gagawin din natin ang programa. Ayun, text mo ninyo kung gusto niyo magpapustiso, kasunod na proyekto po yan. Gob, sana po ibalik na ang quarantine ng 14 days sa mga magagaling sa Maynila dahil sa bagong Delta variant ng COVID. Nakakatakot po. Well, yung mga OFWs nga po, pinapa-quarantine na namin dito ngayon, pagbalik, at home quarantine, pero pinababantayan po namin. Usually po, 7 days lang po ang nire-require ng DOH. Pero on the 7th day, ay pinapaswab na namin ng PCR test. Taga-aralan ko namin itong suggestion nyo na 14 days sa quarantine. Sige, salamat po. Okay po. Magandang hapon po, Gob. Baka pwede po makahingi ng bangka na pwedeng gamitin sa pagdagat para mapaghanap buhayan ko po. Malaking tulong po sa akin kung mabibigyan mo po ako. Si Arnel Becerril po ito ng Taytay, Duungan. Arnel Becerril. P-E-S-E. B-E-C-E-R-I-L. R-I-L. Opo. Sige, bigyan mo na yung cellphone number, Sige po. Arnel Becerril. Opo. Isa pa pong tanong, Go, pwede po ba makahingi ng alagaing kambing o baka at malawak po ang ulahan dito sa amin? Gusto ko po kasing mag-alaga. Mary Jane po ito ng Lipa. Sumulot na yan nun, di ba? Oo. Sige, na-inventer na ho natin. Sige, natin. Yung baka, o kambing. Okay po. Magandang hapon po, Gob. Kami po ay edad 60 years old pataas. Pwede rin po bang magdole? Depende ho kasi sa patrabaho ng dole. Kasi nga ho ngayon ay may mga qualification yung anong klaseng trabaho ang kailangan gawin. Malakas-lakas pa naman at malakas pa naman yung mga 60 pataas eh. At abisuhan ho namin kayo. Yung may kanya-kanya naman head, yung Office of Senior Citizens. Yun lang mga senior citizen na gusto pang magtrabaho ay pwede nyo naman pwede ipalista nyo at gusto nyo pang mag-avail ng Dolly Tupad, sige Okay po. Isa pa pong tanong. Mga last 3 questions na lamang po, Gob, at mag-aalasin ko na po. Magandang hapon po. Ask ko lamang po if legal ang pagpapapasok ng mga turista sa Maniwaya. Nasa 150 turista pong pumapasok umano every weekend. Meron nilabas si Mayor Tonton Uy pero yung mag-discuss din ho kami dahil nga po doon sa doon po sa tagalabas kailangan naka-antigen no? Pag-uusapan ho namin yan at malalaman nyo ho.
Actually, ang DOT naman ho nag-i-encourage ng turista, pero may mga regulasyon ho sila. So far, yung nalaman ko ho dyan, yun hong, may mga arrangement na ho doon sa mga resort owners, Kailangan may arrangement na ho. At saka kung titira ho, ay meron hong regulasyon dyan sa tinatawag na staycation. At meron ho sila mga nire-require na mga kondisyones bago ho sila allowed na pumasok sa tourist area. Siguro at uupuan ho namin ito ni Mayor Tonton Uy at ma-discuss ng mabuti itong pagpasok ko sa Maniwaya at dahil nga po baka nahahawa yung mga kababayan natin doon at tapos naipapasa naman yung virus pagpunta naman sa bayan ng Santa Cruz, sa poblasyon o sa ibang barangay. Sige po, pag-aaralan natin huli yung programa ng turista sa Maniwaya. Opo. Bob, follow up lang po namin yung plano ng provincial government na makapagparating ng DFA para po marami makapag-renew ng passport. Yan ang hirap po ng pagpa-appointment, fully booked po palagi. Totoo po yan pero dinidiscuss po namin yung hiling natin. Ngayon yung abisuhan po natin, mahirap po talaga yung pagpapaano ng passport. Yan po yung medyo mahirap na nire-request natin Mabuti po yung sa NBI palagi po nating napapaunlakan tayo ng NBI. Actually, magtatayo na nga tayong satellite office Pero yung sa passport po, ang medyo mahirap pong gawin. Pero tinatrabaho pa. Malalaman nyo at masasabi po namin sa inyo, sige. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Tanong ko lamang po kung pwedeng gawing mangrove ecosystem ang mangrove dito sa Polo dahil marami po ang nadayo ng mga mangisda taga ibang lugar ay nasasaula-ula po ang mga mangrove dito. Salamat po. Sige po, i-discuss po natin yung kay Jaime Diaz. Dahil po yung mangrove nga po ay dapat yung mga palakihan po ng mga isda. At hindi naman basta dapat nangingisda dyan sa area ng may mga mangrove at dyan po pinapalaki yung mga isda. So di po, titingnan po natin ito at sinasabi sa Apollo, sa Polo, kay Captain Ternea. Sige po, titingnan po natin ang magagawa natin po dyan. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, bakit po yung pier din sa Polo ay iniwan na ng kontraktor ay nahihirapan po mga bangka kapag nalakas ay wala pong pagtaguan sapagkat pinaalis po ng gumagawa ng pier. Tapos ay iniwan naman po. Isang buwan na pong hindi inagawa ng kontraktor. Alamin ho natin yan at nabanggit nga ho yan Siguro alamin ho natin yan at para mapagawa doon sa kontraktor at talagay ko baka sa PPA ho yun At makausap si General Manager si Jay Santiago po at medyo kakilala po naman natin yan. Sige po, titingnan natin yan. Okay po. Nako, Gob, alas 5 na po. Alam kong kayo po ay meron pa pong mahalagang pupuntahan ngayong araw to kahit linggo. Next Sunday naman po ulit. Sige po, mga kababayan, salamat po. Isang mapagpalang araw po ng linggo. Mabigat na po ang laban sa COVID. So, kailangan po nating humiling ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Maniwala po tayo na tayo po ay gagabayan at tutulungan. At mag-ingat po sa COVID. Hindi po talaga tapos itong laban sa COVID-19, lalo po yung Delta variant. So yun lang po, mag-ingat po lahat at makilahok po at makisali sa ating programa, Governor's Hour, every Sunday po, 4 o'clock in the afternoon. At maraming salamat kay kapatid Ricky Lago at lahat ng staff ng radyo natin Santa Cruz at pati po Radyo Kamalindig at Marinduque News Network. Mabuhay po kayong lahat.